kasalukuyan ay mayroong pagtitipon pa rin sa Liwasang Bonifacio kung saan ay tuloy-tuloy yung ating pagiging bahagi, lalo na yung mga palangga ko na nagbigay ng tulong. So today ay inatasan natin si Princess Maui inatasan ninyo with all your help guys na magbigay ng tulong. So yung plano today dyan sa Liwasang Bonifacio ay bilhin o komprahin yung mga tinda sa gilid. Let's say yung mga, sabi ni Maui, may mga nilagang itlog, kape, at kung ano-ano pa para kumita din yung mga tao nagtitinda dyan sa gilid. So, thank you, Maui, for volunteering. Thank you so much sa aking mga palangga na patuloy na nagbibigay ng help. So, tomorrow, again, magdi-deliver tayo ng water and cheese bread naman from, I think from San Fernando ba o from Bulacan. So, tulong nyo din lahat yon. So, just so happen na yung ating volunteer itaga doon. Tapos pupunta ng Maisog rally. So, sinabay-sabay na. So, maraming volunteers from all over the world actually. At yes, thank you so much po dahil tuloy-tuloy yung inyong tulong at pakikibakan natin para matapos na itong bangag na administrasyon na ito. Doon sa mga nagtatanong kung paano sila tumulong, so may mga volunteers po tayo sa Pilipinas. So message nyo lang ako sa Maharlika Network or Maharlika Network at protonmail.com kung gusto nyo malaman yung information. So thank you so much. So ngayon mga kababayan, pag-usapan natin yung tanim ebidensya at labanan natin ang mga bangag news. I don't know kung nakita nyo pa, pero sa SMNI ay harap-harapan na wala na po talagang batas na sinusunod itong mga bangag na kapulisan. Katulad na lamang nito, 47 minutes ago, na kung saan itong mga kapulisan, 1 hour ago, ang mga kapulisan ay sinita yung mga KOJC members, isa sa mga member na pinatatanggal yung mask na sa pilitan, at kapag hindi daw po tinanggal ay aarestuhin nila. Ganito ka baboy, pakita lang natin muna. Ito. No. Kailangan mag-picture ka. Sa'yo na. Or else, ipanapunta ka. Ha? Or else, kailangan na. Sige, sige na issue. Sige, issue. Anong issue? Yes, ipatanggal ang mas. COVID ba? COVID ba ba? No. Isunod, hindi ka na pansaranan. No. Ano ka picture? Yes, this time. This time, pero na security reason, security risk ang hindi mag-tanggal mas. Kumikaya siya. Mamikaya siya, ma'am. Mamikaya siya, gusto na mo pangkat. Sige. Naki-ID, i-confirm na mo na kami in charge of security. Di ba? Sige daw, bakit? Tagalang talo. Ang kapal ng mga putangin na, di ba? Mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, this is not about religious sector or whatever. Ang kapal ng mukha ng buwaka ng Genemes na pulis na ito at ang mga grupo ni terorista at ni Bangag, pinatatanggal yung mask. Nakita ninyo kung paano magtago sa mask ang mga hindi natin alam kung mga pulis na pinadukot sa bilangguan. Di ba? Naka-complete mask sila. Kung titignan mo yung naratibo ng hinayupak na pulis na ito, na wala na raw COVID, bakit nagmamask? Buwa ka ng ina niyo pala eh.
Yung mga pulis nyo, nakamask, nakahasmat. Nakita nyo mga kababayan ang double standard at talagang wala silang sinusunod na batas. Siguro naman po hindi kayo bulag. Nakikita nyo pumapasok sila sa loob ng property ng KOJC na nakamask sila, na nakatago ang buong muka, ayaw magbigay ng ID. Sila dapat ang mga polis nang magbigay ng identification, mag-identify ng kanilang sarili. Pero dahil harap-harapan na ang pagbababoy nila, pagbabaso sa batas, wala na pong batas sa Pilipinas, dalang naghari-harian na ay si Tambahudas. Okay? Si Tambahudas, si Lisa Tanas, at si Bangag Jr. at kanyang mga alipores. Kaya, napakasakit na makita na yan ang dinadanas ninyo ngayon, okay? Sa Pilipinas. So actually, I don't know kung napanood nyo itong isang ito, kapopost lang natin, mga kababayan, kapopost lang natin ito na may tanim ebidensya. Kita niyo? At yan sa Punjakan. Nagpapapasok sila. Okay? Ilang araw na nilang ginagawa na nagpapapasok sila ng mga sako, mga karton, na hindi dumadaan sa scanner, na hindi nila pinapaalam kung ano yung laman ng kanilang mga daladala. Unang-una, nandiyan sila para mag-serve ng warrant of arrest. Kung bubuksan ninyo ang inyong isipan, lahat ng mga nanonood, bakit sila may mga daldala mga karton na mga sako? Kasama ba yan sa warrant of arrest? Kasama ba yan yung magbitbit ng mga kung ano, hindi natin alam kung ang box na yun ay laman ay pulburon, o bomba, kung ano paman, o baril, kung ano paman na itatanim nila at palalabasin nila na ito ay from KOJC. Tapos ang kapal ng mukha na mga buwaka ng inang ito, mga kababayan, na magkipag-ugnayan ang gobyerno sa GMA network at sa iba pang mga ahensya para labanan daw ang fake news. Dapat labanan natin ang mga bangag news kasi ang pinapakita nila sa inyo lahat ay pang-adik, pang mga adiktos o mga bangag po talaga, wala sa katinuan. Kaya sabi ko nga, paulit-ulit, kung pababayaan ninyo ang inyong bayan na pinamumunuan ni Romualdez na nangangarap na maging presidente sa 2028 at gustong tanggalin si Sara para mag-ari-arian sila, para pamunuan na kayo tuluyan ng mga demonyo. Nakakagalit po ang ginagawa ng mga hayop na ito na ayaw nilang tumigil sa pagtatanim ng ebidensya. Okay? So ngayon, mga kababayan, sabi ni Hazel Corpus, mga AFP, walang walang pagmamahal, walang pakialam. Okay? Nag-iwan ng mga high-tech na cameras para ma-monitor si Pastor Kibuloy. Wala si Pastor Kibuloy sa loob. Okay? Yan ang sigurado. Kung nandyan si Pastor, matagal na nilang nakuha yun. At di naman siguro kasing bangag yun, ni Bangag Jr. na maglalagi dyan. Ngayon, mga kababayan, nakakapag-init ng ulo kasi ayaw talaga tayong tantanan. Lahat kayo gigipitin. Lahat kayo gugurgurin. Bakit ka mo, mga palangga? Ginagamit ang inyong pondo, okay? Ginagamit ang pera ng bayan para magbayad o bayaran itong mga taong ito, okay? Bayaran itong mga pulis, bayaran yung mga general na hindi na makapagsalita o umayon sa taong bayan kahit na harap-harapang binababoy kayo, mga palangga.
Kitang-kita pa sa sikat ng araw. Okay? Dahil lang. Okay. Na lahat, okay? Na lahat kayo ay gugurgurin. Okay? Ngayon, nalala ninyo? Well, alam niyo na, nakakarimarim yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kasi yung iba sa inyo ay pinababayaan na lang na ganituhin kayo. Okay? Okay? Na naganituhin kayo ng ng gobyernong Bangag. Wala nang batas, hindi na ginagalang. Ano na ang nangyari? Yeah, the fact na may order na ang korte na pinapaalis na dyan ang mga kapulisan sa loob ng KOJC compound. Nag-order na po, pero nakikita nyo walang habas silang nagtatanim ng ebidensya, nanggigipit, nagdudumi ang kanilang mga basura, gumagamit ng facility ng KOJC. Wala po sila ng pakialam sa batas. Wala silang pakialam na nakikita nyo sila sa buong mundo na ganyan yung ginagawa nila. Nagsabwatan na ang mga media. Nasungal-ngalan na ang mga hinayupak nila. Okay? Kaya sila walang pakialam sa inyo. Wala silang pakialam dahil sila ay kumikita ng pera. Okay? Lahat po gagawin nila. Lahat kayo gugurgurin sa pamamagitan ng kahit anong pamamaraan. Mapa-chemical man o kung ano pa man, 'di ba? 'Yun ang pwede nilang gawin sa inyo. Pero syempre ay na natin 'yan, na-expose na natin 'yan sa inyo. So I don't think, na isa 'yan sa mga option pa nila. Pero pwede nilang gawin 'yan dahil nga demonyo sila. Pero syempre, mas what? Okay? Mas matibay ang inyong boses. Okay? Remember August 20? Kaya sabi ko, labanan natin yung fake news. August 20, mga palangga. 20 ba yun, Dad? Kailan ko ba in-expose yun? Few days ago, nung in-expose ko sa inyo na itong pamangkin ni Bersamin at saka siya, according to our source, okay, ay may mga kasunduan, okay? May kasunduan kay Browner para what? Para i-appoint ang kanyang kamag-anak sa Court of Appeals. Ano ang sinabi ko sa inyo dyan? 10 million, okay? Ang halaga ng pagpapa-appoint dito sa mga justices sa Court of Appeal. True enough? Okay? Anong date to? 9 hours ago, yesterday, kaya mo yung sinabi ko sa inyo. Bangag o Marcos names for CA justices, including military chief sister. Nagkamali ba ako? August 20, nakarating sa atin yung information na nagkabayaran sa Court of Appeals para magpwesto ng justices. O headline, 9 hours ago, Marcos names 4 Court of Appeal justices including military chief sister. President Bangag Jr. on Thursday appointed 4 new associate justices to fill vacancies in the Court of Appeals, including the Sister of Armed Forces of the Philippines, Chief General Romeo Browner Jr. Nagkamali ba ako sa sinabi ko sa inyo? Yung nababasahin yung balita. Nagkamali ba ako? Ayon sa ating source, nagkabayaran, so wala ng dignidad yung mga justices sa Court of Appeals kung base sa ating information na nakuha, according to our source, yung mga nakapwesto dyan nagbayad. Yung mga matitinong justices, mga kababayan, ay hindi na makapwesto kasi nagbayad na at ipinupwesto ni Marcos Jr. dyan para yung mga kaso ng mga kritiko o hindi nila kaalyado, kapag nag-appeal ay wala nang saysay. Kasi bribery lang, lantaran. Diba?
Sabi nga natin, brazen, blatant ang kanilang pagsinungaling, ang pangaharas at pang-aabuso sa inyong lahat. Kaya kailangan yun nang lumabas, paulit-ulit natin, kailangan yun nang lumabas sa mga bahay ninyo. Titiisin nyo ba panghabang buhay na ganito ang ginagawa nila? Illegal lahat ang ginagawa nila dyan po sa Davao. Illegal lahat ang panggigipit sa inyo, mga kababayan. Sinisira ang property ng KOJC. Nagbubutas, binubungkal ang mga bubong, sinisira lahat. Ito ba ay gawain ng matinong gobyerno na wala po silang pakialam sa inyo? At kung kayo ay tatahimik lang, sabi ko nga, hindi malayong kayo ang susunod na gugurgurin. Wala nang batas sa Pilipinas, kaya dapat tuwakasan nyo na mga jutang ginimes na mga demonyong ito. Sobra na po ang kanilang pagwawalang hiya. Balikan natin yung paggugurgur nila kay Harry Roque. Kay Atty. Harry Roque. Diba, dinidiin nila na si Harry Roque ay abogado ni Cassandra Ong. It turned out, no nagsalita si Cassandra Ong, ang sinasabi niya ay hindi legal counsel ng POGO si Harry Roque. At ito ay sabi ay error lang ng kanyang mga staff na nailagay siya doon as lead of the council of the organization. Doon sa Lucky South 99. Pero bakit gustong idiin ng indiin si Roque? Bakit gustong gurgurin, pinahiya, binastos, wala na pong galang ang mga Kongreso at Senado, wala na pong kwentang mamuhay sa Pilipinas kasi ang namamayagpag, mga bangag na lang. Sabi nga ni Eddie, wow, yung mataas na presabilihin ang problema namin, bakit kay Pastor sila nakafocus? Kaya nga sila nakafocus para makalimutan na si Marcos Jr. ay adik. Kasi di ba nananawagan tayo na magpulburon test siya, mag-drug test siya. Ayaw niyang gawin, kaya ang kanilang ultimate solution ay manggipit, magsunog dyan sa KOJC, manakit, gumurgur, kumitil ng buhay, mangagaw ng ari-arian, labagin ng batas para nakasentro yung issue doon at ang mainstream media magtitwist na kunwari, babaliktarin pa nila na ang mga peaceful na KOJC members ang nananakit. Mga kababayan, nakita nyo na sila ang nagti-tear gas, sila po ang nananakit. Tapos binabaliktad ng mainstream media. Kasi hindi na ni Marcos Jr. at ng gobyerno niya malusutan na authenticated ang video na siya po ay durugista. Siya ay jutang ginimis na demonyo sa pinaka-demonyo, pinaka-hayop, pinaka-satanas silang magpamilya kasama lalo na si Romuald, si Tambalosdo, si Tambahudas na nagsimula ang kanilang panggigipit. Actually, so sa SMNI nung kinu-question yung kanyang 1.8 billion na travel expenses. Doon pa lang makikita ninyo nung kinwestiyon ni Lorraine Badoy, ni Ka Eric, di ba? Kinulong sila, kinontempt sila, then tinanggalan ng prangkisang SMNI. Tapos hanggang ngayon ayaw nilang imbestigahan yan. Ayaw imbestigahan ng Kongreso at Senado si Tambalosdos, nakawatan, di ba? At yung kanyang yung kanyang travel expenses. So ang ginagawa nila ay manira ng property ng may property. Manggipit, utusan ng mga pulis na mga buwaka ng inang manakit, magpasabog ng tear gas at kung ano-ano pang kababuyan. Kaya pa ba ng inyong mga konsensya na mamuhay sa ganitong klaseng bayan? Si Marcos Araneta Romualdez po ay kumikita buwan-buwan o araw-araw. Maybe 1 billion a day. Diba? Kasi payat yung, kung 1 billion a day, 30 billion. Doon pala sa Bureau of Customs, sabi ko 3 billion na doon. 1 billion, possible na kumikita sila ng 1 billion a day. Samantalang kayo,
hirap na hirap, bumili ng inyong pagkain, walang trabaho, patas ang bilihin, bigas, krudo, name it, kuryente, tubig, mga palangga. Tapos ngayon, okay? Ngayon, kayo ay what? Mabigyan lang kayo, nire-recruit kayo. Ngayon, pupunta si Romualdez. By the way, may nakarating sa akin na information. Okay, napupunta sila ng Davao sa September 5. Ito, I don't know kung nailabas na ito, mga palangga. Okay. Ano ang sabi? Miss Marlica, ito. Ayan. Message from Tambaluslos. Okay, sabi ni Tambaluslos, I would like to respectfully invite you to join the BPSF Davao on September 5. Nandiyan sila sa Davao. Kung ako sa inyo, mag-welga na kayo sa hayop ng mga jutang ginimis na yan. Alam mo kung bakit, mga palangga? Ito yung kanilang kunyaring bagong Pilipinas Servicio Fair. Pero ito ay pagbabayad sa taong bayan para sabihin na sila ay may malakas pa at gustong-gusto nila ng tao. Ayan. Ano yung mensahe, oh? Nakarating sa atin. Okay? Sabi niya, I would like to respectfully invite you to join the galing ito sa opisina ni Tambaluslos. This Servicio Fair with the team, okay, Mindanao. Okay? Mindanao is in partnership with the Mindanao Development Authority through the leadership of Secretary Leo Magno. And co-host ito yung pinalit, di ba? Doon sa tinanggal nila. Hosted by Migaon Nograles. Okay? And another Migaon, Claudine Bautista Lim. Yan. Yan ang mga AKA nila eh. According dito sa aking binabasa, mga palangga. And also itong si Sandro Gonzales of Marino Party List. At ang asawa ni Tambaluslos, okay, na si Yeda, at itong Asidre ng Tingog Party List. So, ayon sa ating informasyon ay magre-recruit sila, ayon sa ating source, sila daw po ay magre-recruit na mga tao na babayaran nila sa kanilang bagong Pilipinas Servicio Fair. Well, babayaran gamit ang pondo ng bayan sa USEP Gymnasium, okay, alas 10:30 to 11 a.m. Dapat napatan nyo to eh, mga palangga. Okay? Ito is civil program, 11 p.m. to 11:30 a.m. to 11 a.m. Alright? Ayan. Meron silang pinapakalat nila na pinapa-attend nila itong mga taong bayan, nire-recruit nila para umattend doon para bayaran ang kanilang mga prinsipyo. Sabi ni Marina Parson, I'm wondering bakit hindi kumikilos ang taong bayan. Ikilos naman siguro yan. Baka natutulog lang sila ngayon. And looking forward ay gumising na sila. Okay? Ang dami-daming nabudol, sabi ni Virgie. Tanging Diyos ang hahatol, sabi ni Erlinda. Dito na tayo mapanganib na, nandito na tayo sa mga mapanganib na panahon. Sinusubukan na ang Pilipinas sa mga relihiyon at hanggang saan yung kanilang faith. Actually, may nag-message sa akin kanina na nagpatiwakal, nagurgur sa kanyang sarili yung isang lalaki sa Cavite. Pinost natin sa Bojaca na kung saan dahil daw sa kahirapan ng buhay o baka bumalik sa pagiging addictus. Dahil nga, di ba, easy access na lang ngayon ang mga pulburon. Easy access. Napakadali nang bumili ngayon ng mga ipinagbabawal na droga dahil nga ang mastermind, ang pusher, ang manufacturer ay ang gobyernong bangag. Okay? Ano natin to? Yeah. Diba? Ang gobyernong bangag. So, isa sa mga kasinungalingan nila, di ba? Na kesyo may lagusan daw, secret daw na lagusan na nakita doon sa compound ng KOJC. Lahat po, mga kasinungalingan, lahat ang kanilang binabalita. Lahat ito ay pangbangag na balita. Dahil, ulit-ulitin natin, gusto po nilang pagtakpan na si Marcos Jr. ay
mastermind ng Pogo ngayon. Pinakita ko sa inyo, di ba, yung picture? Okay, nakasama si Cassandra Ong at si Rainier Chu. Actually, pinost ni Attorney Topacio, I think pareho kami ng source. Pero yung pinost niya 3 picture, sa akin 5 picture. Remember yung pinakita kong picture na kasama si Cassandra Ong ng Whirlwind at kasama yung mga Pogo operators na ayon sa ating source nagbigay ng 750 million pesos na campaign fund ni Bangag Jr. kasama si Lisa Tanas na ipakita ko na yan sa inyo. Ito yun yung picture na yan, di ba? Ipinakita natin sa inyo. At pinakita natin dyan si Rainier Chu. Dito sa picture na to mga palangga, laging kasama ni Bangag Jr. Nakita nyo? Ayan, nasa likod pa niya. Laging kasama ni Bangag Jr. si Rainier Chu. Ito ay sa kanilang mga travel. O, kasama pa itong si Chico. Ayan silang 3 at iba pa. Ngayon, meron pang sinend sa atin another picture. Kasi di ba ang press release nila dito, nakipag-picture lang daw to sa restaurant. Remember that? Ito mga putang kailangan. Another picture, si Chu. Ito, si Bangag, si Satanas. Nakita nyo, ipapost natin to. Wala, hindi ko pa kasi na-label kasi nag-busy ako. Si Bangag, okay? Ayun si Daza. Si Satanas, hindi ko kalala yung iba. Tapos, ito si Rainier Chu. Ang sabi ng mga buwaka ng inang yan, nakipag-picture. Kaya sabi ko, ano siya, spy? Oh, another thing. Ito, another picture. Nasa bus sila. Si Rainier Chu, si Chico, si Bangag. Ito ba, magsisinungaling, mga kababayan? Ang daming pictures. Actually, walang sinabi yung, yung sender natin. Basta sinandya lang tong picture sa akin. Okay? Oh, ito kasama si Bangag, the same group. Si Chico, si Rainier Chu, si Bangag. Oh, ayan, oh. Ayan, oh. Ito yung si Chico na sinabi niyang nagpa-picture lang daw po yan sa kanila. You decide. Nagpa-picture lang ba yan? At yung taong yan, hindi pa nila pinapatawag hanggang ngayon. Na may mention yan doon sa kanilang huwad na hearing, okay? At sa Senate hearing. Yung Rainier Chu na yan. Ay, yung Mr. Wu, di ba? Si Mr. Wu. I don't know kung dapat ipatawag nila. Pero parang hindi pa nila pinapatawag. Correct me if I'm wrong. Bistado na ang, kaya po ganito ang reason na pinapalusog nila yung KOJC para po mapagtakpan na si Marcos Jr., si Lisa Tanas, ang kanyang mga kampon, sila ang nagpoprotekta sa mga Pogo operators. So itong sila Cassandra Ong, okay, at yung Mr. Wu, okay, sila ay biktima ni Bangag. Ano ba kaso niya? Di ba ang kinakaso nila dyan ay tungkol sa mga human trafficking. Kasi may mga tinorture daw doon sa Porac, Pampanga. Dahil yung concern ni Ontiveros, yun yung concern ni Dan Fernandez. Pero ayaw nilang hulihin ang ulo ng protector nitong Pogo operation. Nakasama mismo ni Bangag Jr. Bakit ayaw nila hulihin? Ay, bakit ayaw nila ipatawag? So definitely, kasi alam nila, hindi alam nila eh. Ayaw nilang ipatawag kasi magkakasabwat sila. Remember anong sabi ni Kimbo? Stick to the plan. Okay? Stick to the plan. Nung si Inday ay nandoon sa budget hearing. So, eto po yung plano ng mga Bangag. Kaya kahit harap-harapan ng paglabag nila sa batas, yung pagpapasuot nila ng mga uniforme ng mga pulis-pulisan na mukhang tambay, or mukhang galing sa loob ng kulungan, naka-overall ng mask, tapos yung mga KOJC walang karapatang mag-mask. Kasi ako nagmamask ako, may mga area na nagmamask ako talaga. Ngayon, ang sabi ng mga buwaka ng ina, sabi ng pulis kanina na pinakita ko sa inyo, anong sabi niya? O, ba't ka nagmasmas? Sabi niya, wala nang COVID. Ano sabi niya? Dadamputin kita.
Pag hindi tinanggal ng ang mask ng KOJC, dadamputin, ikukulong. Pero ang mga buwaka ng inang mga jutang ginimes, without proper identification, nagpapapasok ng mga pulisan na hindi natin alam, walang badge, walang nameplate, walang proper uniform, walang proper identification, nakakompletos parang mga terorista, mga buwaka ng ina, pumapasok in and out doon sa private property na kung saan bawal sila doon. Dahil, bakit sila bawal? Nag-issue na ang korte ng temporary protection na hindi, writ of amparo na hindi kayo, wala kayong karapatan dyan, lisanin nyo na. Pero dahil talagang bangag po ang inyong gobyerno, mga buwaka ng inang mga inayupak na ito, binabali na nila ang batas. Nakikipagsabwatan ng mainstream media sa lahat ng mga OFW. Kaya nananawagan ako. Lahat po kayo, mapa-Europa, Japan, Amerika, kami ginagawa namin yung part dito. Mag-email po kayo sa mga local media ninyo. BBC kung nasa dyan kayo sa Europa, sa Japan Times, sa China kung nandyan kayo sa China, wherever you are. Magsumulat po kayo. Pag let's say yung video na pinakita ko kanina, i-translate ninyo. Marami namang Google Translate ngayon. ChatGPT, di ba? Yung mga Samsung. Yung friend ko sabi niya, uy, gamitin mo na yung Samsung mo dahil may ChatGPT yan, automatic i-update mo na. Sabi ko, yung Samsung ko, di ko nga alam paano i-update, paano ba yun? Sabi ko, sige, pag may time ako. So, gamitin nyo lahat ng mga tools na yan, yung makabagong teknolohiya, para sumulat kayo sa ABC, dyan sa Australia Broadcasting. Lahat magtulungan tayo. Papasaan ba? 1, 2, 10, 20 na magpagpinlag nyo po ng sulat. Okay? Mag-search kayo, i-google nyo. Broadcasting company in Japan, di ba? Lalabas naman lahat kung ano yung mga broadcasting. Pagtsagaan yung mag-email, i-attach ninyo, lagyan nyo na ng translation. Kahit mga short videos, ipakita nyo yung tear gas ng police, yung KOJC, napakagandang ebidensya po yan. Wherever you are, mga palangga, magtulungan tayo dahil tayo lang ang pwedeng magkakampi. Dahil kalaban ng bayan, yung mga mabuhaka ng inang mainstream media na yan, sila dapat ang kakampi natin. Pero dahil nasungal na mga buwaka ng ina, vested interest, they're not for the Filipino people. Hindi po ito, hindi ito KOJ. This is not about KOJC. This is about your future. Ulitin natin, kinabukasan ng inyong mga anak. Gusto nyo ba one day, yung police, imagine nyo, may camera na. Inesprehan, attorney yun, di ba yung inesprehan nila? Yes, sabi ni Dero, stop the oppression. Inesprehan ng tear gas. Yun ay malinaw na ebidensya, mga kababayan. Mag-send kayo, short clip lang yun, yung mga short clip. Or, yung SM na, ilagay nyo yung link para mas mabilis nilang maintindihan. I cannot do it alone. Hindi lang naman ito yung ginagawa ko, mga palangga. Kulang na nga yung panahon ko. So, nagsusumama ako sa inyo. You transcribe it. Use the tools, the digital tools. Transcribe ninyo. I-edit nyo na lang kung mali yung transcription. Diba? I-edit nyo lang kasi may mga words na hindi ganun ang ang translate ng pananalita. So, i-double check nyo kung may mga kaibigan kayo na, o mga amo ninyo, mga boss ninyo, pwede nyo ipapolish yung inyong sulat o inyong email. I-email nyo po na nakalagay lang dyan lahat ang mga, andyan naman yun, Googleable naman lahat yan. Sabi ko, if you're in Europe, if you're in the US, please, yung mga palangga ko sa Amerika, tulungan nyo ako. I-flag natin, di ba? I-flag natin ng message ang lahat ng broadcasting company o newspaper. Papasaan ba't may 1, 2, 3, baka sa dami natin na nagme-message, baka mataranta, sino ba itong mga ito? Ba't ang daming email? Diba? So, magtulungan tayo. After, kung ngayon, nanonood kayo, gawin nyo na po ngayon. Pumunta kayo sa SMNI o dun sa Boljakan, merong short clip dun. Actually, marami naman, not only in Boljakan, marami na nagpo-post eh. Yung mga pina-follow ninyo, mga vloggers. Pero yung isi-send ninyo, yung medyo malinis na video. Then, you do the translation. Kasi mas maganda may translation dahil more on Tagalog eh. Diba? Pero pinaka-powerful mga kababayan, yung pinakita ko kanina na nagbibitbit sila ng
mga kargamentos nila papasok doon sa KOJC. Yung mga baril na parang pinupuslit nila, yung pananakit nila. So we have to help palangga. Dahil wala ng batas sa Pilipinas, lahat makipagsabuatan na unless na kayo ay lumabas lahat sa inyong mga bahay ngayon na. Kailangan niyong gawin ito para sa inyong future. Mga palangga, ako, ayan. Diba? Ako 2 taon na po ako. 2 taon mahigit na nilabanan ko itong mga putang inang ito. Sabi ko nga, nagsunog tayo ng pera, ng kilay, ng lahat, yung pagsuporta natin kay Bangag. Tapos bababuyin lang tayo. Malala pa po ito kay Noy Noy. Mabuti na lang pala, di ba? Dahil kahit papaano, kahit maraming mga pangyayari ng panahon ni Noy Noy, na mga pagnanakaw din ng mga Dilon, pero itong Marcos, ito ang Marcos, Romualdez, at Araneta at lahat ng kanilang mga kabangagan ay wala pong respeto sa batas, walang respeto sa buhay, walang respeto sa simbahan, walang respeto sa Diyos. Wala po kasi silang Diyos dahil demonyo sila. Kitang-kita naman pati mga kongresista, anong ginagawa nila palangga? Ang mangharas sa mga resource person, ang takutin ang ating mga kababayan dyan na umaattend dyan sa Senate at saka sa lower house. Pag hindi nila nagustuhan, ay bababuyin nila, iko-contempt nila. So yun yung kanilang ginagamit na panakot o panggipit, pangharas sa mga resource person. So kahit wala kang kasalanan, di ba, kunyari pangalanan ka lang o in-invento yung pangalan mo. Let's say for example ako, nandiyan ako sa Pilipinas. Ay, pwede akong ilagay dyan, gagawa siya ng kwento. O si Maharlika kasama nung Pogo operator, kunwari, isulat lang yung pangalan mo. Pag titripan ka lang, o ipatawag yan si Maharlika kasi nakasulat yung pangalan niya dito. See? Tapos pag nagsalita ka, nagsasabi ka, Mr. Chair, di ba, puro mga kaputahan na ganyan. O, wala po ako dyan. Tapos sasabi niya, hindi, nagsisinungaling ka, contempt ka. Ano ang anong laban mo? Nakita nyo mismo dyan, di ba, ito si Attorney Topacio. Halos ginagang up siya ng mga, ang tawag dyan, Sergeant at Arms o yung mga security forces doon sa loob ng Kongreso. Dahil pinagbabawalan siya na i-advisean niya yung kanyang kliyente. Hindi bawal sa batas yun, kahit hindi tayo abogado, hindi bawal sa batas na yung presensya ng abogado nandoon sa kanyang kliyente. O ano, gusto, tinatakot si Topacio na iko-contempt ka, na isa na lang iko-contempt. So, pinapakita ng mga buwaka ng inang mga kongresistang mga bangag na ito, mga palangga, na sila ay above the law. Sila ay makapangyarihan. So sabi ko, you open your heart, open your mind. May mga pare, si Father ng Davao, was it si Father ng Davao na very vocal? Mga Katoliko, mga lahat po kayo ng religious sector, asaan po yung mga puso ninyo? Kayo po ba ay bangag na rin? Hindi nyo po ba nakikita na harap-harapan ang kapwa ninyo Pilipino ini-sprayhan ng tear gas? Gusto nyo bang dumating sa punto ng buhay ninyo na kayo naman ang isprayhan? Na isa sa mga member ninyo, di ba, isprayhan na lang? Isang buhay, 2 buhay, mahalaga po. May namatay doon. Nakita nyo na ba nire-revive? Ano ang sabi ng mga pulis? Hindi daw, ang reason daw, lumalabas sila sa accountability na hindi daw sila ang dahilan ng pagkamatay noong KOJC member. Ito daw, ang ano sabi ng spokesperson ng buwaka ng inang mga ni Marbil. Ano ang sinasabi? Parang mayroon ng karamdaman and everything, hindi daw ang dahilan ng kanilang presensya doon ang pagkamatay. Kita niyo sinungaling? Doon na lang ang sinabi ni Bangag eh. Huwag na po tayo lumayo na walang armas na binitbit ang kanyang mga kapulisan. Wala rin tear gas, wala rin ganito. Father Shano Ubod, grabe, supportahan natin si Father. Father, kung I hope, I don't know, nanonood po kayo, pero may mga kamag-anak si Father Shano Ubod ng Cebu. Maraming salamat.
ako ay Katoliko. Ayoko na nga parang, sabi ko nga, hindi ako nagsisimba, di ba? Nawawalan ako ng pag-asa sa mga Katoliko. Pero nabubuhayan pa rin tayo dahil may mga pare na katulad ni Father na pinagtatanggol na yung nakikita niyang injustice. Pinagtatanggol niya dahil meron kayong moral obligation. Lahat ng mga religious sectors, whether you're Muslim, you're Seventh-day Adventist, or whatever, anuman, mayroon kayong, even atheist kayo. Or atheist, mabigas na hindi mabigas ng tama. Kahit wala po kayong reliyon, kung kayo ay naniniwala na mayroong supreme being, kung kayo ay naniniwala sa right and wrong, o sa injustice at justisya, hindi na namin kailangan gisingin o pukawin kayo. Nakikita nyo na ang ginagawa na pangbabalahura ng gobyernong ito, harap-harapan. Ang kadahilanan po lahat dahil si Marcos Jr. ay adik. Siya ay napatunayan na naiiwan ang mga residue dito sa kanyang pagdodroga, sa kanyang pagsisingkot ng pulburon. Lahat sila demonyo. Nag-trending na sa si Dencio, nananawagan na kay Sara na mag-lead. Sino si Dencio? Okay? Hindi naniniwala sa batas ng tao, batas ng Diyos, ang sistemang bangag, sabi ni Gabs Part. Wala na nga silang Diyos dahil ang Diyos nila pera ng bayan. Ang ginagawa po nila ay pang-demonyo lang. Nakakita ba kayo? Hindi natin, yung mga mas matanda sa atin, nakita nyo yung mga taga Maynila o saan man, nakita nyo yung kalupitan ng Marcos Senior regime. Okay? Yung mga nagsasabi ng mga dilawan, di ba, kaya kayo galit na galit for 30-something years na ang Marcos Senior ay diktador, maraming inabuso, maraming kinitil, ayan, di ba, ang mga namumuno dyan, again, sila Ontivirus, sila Robredo, sila Pangilinan, sila De Lima, sila yung lumalaban dati na ang mga Marcos ay may mga inabuso. Tignan mo sila, wala na sila. Nakalimutan na nila yung pinaglalaban nila. Kasi sila ay kinasabwat na ni Satanas. Binigyan sila ng mga trabaho. Tignan mo yung executive secretary ni Noynoy nandyan sa likod sa kipay ni Satanas. Sino yan? Ang laki ng utang na loob ni Satanas at ni Bangag Jr. dyan kay Ochoa dahil siya ang pumigil kay Agent Morales na wag i-read si Marcos Jr. at si Maricel Soriano nung sila ay nagbabangag noong 2012. Diba? Kaya wala na. Inappoint na ni Marcos si Acuzar, inappoint na halos lahat ang mga dilawan. Kaya wala na pong walang saysay yung pinaglaban nitong mga dilawan na sinyot nyo na sa inodoro pero ni-revive ni Satanas, pinapalaya sila at sila ay nasa loob ng Malacanang kasama sa pang-aapi, kasama sa pag-ikipit. Imagine mo pati yung mga yellow media na tinatawag natin, nasaan sila? Sabi niya labanan ang fake information. Sino ang nagbibigay ng fake or bangag na information? Hindi ba sila? Kitang-kita ninyo na ang mga pulis na nanakit, ang mga pulis na kamas, ang mga pulis nagtanim ng mga ebidensya, ang mga pulis lahat na nanakit ng lalapastangan, nag-iwan ng mga basura, lahat tinatanggal yung mga dingding, sinisira, nag-illegal drilling. Kaya nga, ulit-ulitin ko, mas makapangyarihan kayo. Maraming magagaling dyan. Please, spend your time. Email. Okay? I-email natin ang lahat ng mga international media wherever you are. Kung ikaw man na nasa Thailand, sa Singapore, wherever you are, UK, US. Okay? Huwag butuhin ang line-up ni Bangag. Forget about that line-up. We have to finish that. Kailangan matapos na itong bangag na gobyerno. Wala nang batas. Ulit-ulit natin, wala nang batas sa Pilipinas. Anytime pwede kayong gurgurin. Pwede kayong luokon ng mga hayop na yan. Pwedeng i-sequester ang inyong mga properties, ang mga pinaghirapan. Nagkataon na kunyari magkaroon kayo ng encounter o makabangga nyo yung mga
kaalyado nila Lee Satanas, harap-harapan silang nag-Coca-Cola o nagpupulburon sa mga bars. Yung anak nila, according to my source, si Sandro, yung mga anak nila ay nagsisinghot ng pulburon. Sinabi mismo yan ni Cathy Binag na ang anak ni Marcos Jr. ay mga adik.